Right, so good morning mga pisan at masayang pagbabalik sa aking munting YouTube channel. So for today's video magbabahagi tayo ng kaalaman tungkol sa ating mga preno, no? Ano bang dapat natin gawin kapag na-stack up yung ating mga preno. So kung interesado kayo mga pis, syempre, stay tuned lang kayo. Alright, so ayun na nga mga pisto, ang topic natin ngayon ay ating mga brakes, no? Specifically yung ating mga brake caliper. So, naisipan kong gumawa ng video para ma-share na rin sa inyo, lalong-lalo na para dun sa mga newbie, no? Na gustong mag-DIY sa kanilang mga bahay. So, may nangyari kasi sa atin na hindi okay kahapon, ayan. Na-stuck yung ating brake at hindi tayo makaandar ng ayos. So naramdaman ko siya nung una pa lang na habang naka-stop tayo, paarangkada ay parang may pumipigil, no? Pigil yung andar natin. Tapos yung pedal natin, yung brake pedal ay hindi na siya maapakan ng ayos. So matigas na siya mga pis. So panoorin nyo to, ayan o. Ayan, so dahil dyan mga pis, naisipan kong tumigil na lang, no? At ipa-pick up yung motor natin. Kasi hindi naman tayo makakabiyahe na yung harap lang natin yung gumagana or yung harapang brake lang natin yung gumagana. At kung pipilitin ko naman na paandarin, habang ganun yung kondisyon ng ating brake, so mag-iinit siya ng sobra. So hindi talaga siya okay, baka madisgrasya pa tayo. So, ano ba yung mga dapat natin gawin, no, para maiwasan yung ganun? So, unang-una, lagi nating i-maintain yung ating mga brakes. So, lagi nating linisan at i-well lubricate yung mga moving parts. Yan. So, syempre, brake fluid, magpalit tayo, no? Based sa research ko ay every 2 years magpapalit. Pero, para sa akin, kapag hindi na okay yung kulay ng ating mga brake fluid, kung originally ay kulay transparent or puti yung ating brake fluid at naging kulay dilaw or brown, papalitan ko na yan. Yan. Alright, so tara, start na tayo mga pis. Papakita ko sa inyo kung paano lilinisan at ilulubricate yung ating mga brake caliper. Yan. Alright, so syempre bago tayo magsimula, i-prepare natin yung mga gagamitin nating tools para sa ating brake caliper. So, meron tayo pang baklas, no? Meron akong ratchet dito. Tapos, meron tayong brake cleaner. Yan. Siyempre, meron tayong basahan. Ito yung ipang tatakip natin sa mga parts na may pintura at ayaw nating masira yung pintura, no? Yan. Kasi napaka-sensitive ng pintura sa brake fluid. Kapag natuluan yung ating parts, kagaya nito, ng rim natin, baka masira yung kulay or baka matuklap. Kaya kailangan natin ng basahan na basa, no? Para ipang-cover dyan. Right, so meron din tayong tube, no? Ayan. Mabibili nyo ito sa mga shop or pwede kayo umorder online. So ito yung kakabit natin sa bleeder. Tapos yung dulo nyo, yung kabilang dulo ay dito natin ilalagay. So, bubutasan nyo lang yung kagaya nito. Tapos dyan nyo ilalagay yung dulo. So, dito mapupunta yung lalabas na fluid kapag nagbi-bleed na tayo, no? Yan. Siyempre, para hindi masayang. Siyempre, meron din tayong grasa. Yan. Para ilubricate yung mga
moving parts ng ating brake caliper. Alright, so tara, mag-start na tayo mga piece. Alright, so kung makikita nyo, tinanggal ko na yung tambucho ko kasi hindi ko ma-access to habang may tambucho dito, no? Ang model ng motor ko ay GPR 250, no? At ganito ang process kung paano baklasin yung ating brake caliper. Ayan. Okay. So una, ito muna, tatanggalin natin ito mga piece. So Allen key. Allen ang kailangan para mabaklas nyo itong ating tar hugger. Right, so hindi nyo naman kailangan baklasin yung buong tire hugger, no? Kahit dito lang sa part na to. Yan. Tapos, tatanggalin nyo lang dito ay ito. Yung part na to, mga piece. So, ang kailangan yan ay ito. 10 mm. Ito lang natin natin, piece. Yan. So ito, makikita nyo, meron siya mga yan, meron siyang grasa, no? Kung gagawin lang natin is lilinisan at papalitan yung grasa para mas maganda yung slide. Kasi ito, gumagalaw yun ng ganyan eh. Nag-i-slide to. Yan. So pag nagawa nyo na yun, pag natanggal na to, pwede na yan. Babaklas na yan. Mga piece. Angat lang natin ganito. Tapos, hilahin nyo lang to. Or, kung mahihirapan kayo, pwede nyo ring baklasin itong kabilang tornilyo. Yan. Pwede nyong kalasin din yan, mga piece. So, ang kailangan naman dito, sa part na yan, ay, oops, itong 14 mm, no, na close. Or kahit pwede rin yung yan. Tanggal na siya, mga piece. Ito, lalagyan nyo rin ito ng grasa kasi nagmo-move din to, no? Or dito nag-i-slide itong ating caliper. So, tanggal na siya, mga piece. Yan. Tapos, lagay nyo lang dito sa side. Yan. So, pwede nyo na siyang linisin. Yan. So, ito, lilinisin natin to. Ito, natatanggal to, mga piece. Ayan. Tapos yung piston natin, no? Kung gusto nyo linisin din yung loob ng piston, ito. Ang kailangan nyo gawin is bombahin yung ating pedal para lumabas yung piston, tapos pwede nyo na siyang linisin. So, ang gagawin nyo sa piston, mga piece, minsan kasi may mga kalawang yan eh. So, pwede nyong scrubin or gamitan ng liha, yung pinakapino, no? Make sure na wag masyadong madiin yung ating pagkakaliha. Yung tama lang na kikinis yung part na merong kalawang. Yan.
So, kapag nagawa nyo na yung mga piece, okay na siya, no? Pwede na mag-bleed. So, dito, gagamitan natin siya ng brake and parts cleaner. Ito muna itong mga to. Tapos, tatakpan natin itong ating mags para hindi matuluan ng brake fluid kapag nag-bleed na tayo. Tapan lang natin yung ganyan. Okay, so dito mas maganda meron kayong brake and parts cleaner, no? Para mas malinisan ng ayos yung ating brake caliper. Yan, kasi may pressure to eh. Yan. Punas-punas lang tayo mga piece. Ayan. Kaya kung makikita nyo, natuluan na to ng brake fluid. So natatanggal yung kanyang pintura. Ayun. Okay. Tapos itong part na rin na to mga piece. Yan. Itong makinang na part na yan. Kailangan din yan ng lubricate. Lapit natin. Ito. Yan. Kasi dyan nag-i-slide yung ating brake pad. Yan. Ito. Itong part na to. Kapag ikakabit nyo na to mga piece, siguraduhin yung naka-align siya dito. Yan. Tapos, kapag malinis na natin itong ating brake caliper, ilulubricate naman natin itong ating tornilyo, no? Kung saan nag-i-slide itong ating caliper. Yan. So, lagyan lang natin siya ng konting grasa, yung tama lang, no? Para hindi siya hindi pasukan or hindi mag-accumulate ng dust. Yan. So, tamang amount lang ng grasa mga piece. Yan. Actually, nalinis ko na to, no? Papakita ko lang sa inyo kung paano magbaklas at maglagay ng grasa o ng lubricate dito sa ating brake caliper, no? Ayan. Kaya kung makikita nyo ay malinis na itong ating caliper kasi nga nabuksan ko na. Ayan. Okay, so since okay na to, no, ang gagawin natin mga piece, yan, is ito. I-align natin yung dalawang brake pad. Yan. Iangat natin siya. Sabi ko nga kanina, kailangan siyang nakasuksok itong part na to. Ito. Yan. Kailangan siya naka-align dito, no? Yan. So, angat lang natin. Sure na okay yung kabit. So kapag okay na siya, no? Pag maayos na yung pwesto, pwede natin ibalik yung mga tornilyo ng ating caliper.
So siya nga pala mga pis, no, lahat ng butas dito ay kailangan yung linisan para fresh na fresh at maging in good condition yung ating brake caliper. Tapos pwede din nating i-tornilyo to, no? Alright, so okay na, no? Naibalik na natin to, na-lubricate na natin yan, nalinisan. So, sa bleeding naman tayo mga pis. Alright mga pis, so pag-bleed, no, ang kakailanganin natin is itong hose. Yan, ang pinaka maganda ay clear. Para kita nyo yung daloy ng inyong brake fluid at makikita nyo rin kung meron pa bang hangin sa system ng ating brake. Tapos, meron tayong 8mm na close range. Ayan, naka-abang na siya dito, no? Tapos bote, ayan, kahit anong bote para saluhan ng lumalabas na brake fluid mula dito sa bleeder nipple natin. Ayan. So ito yung unang paraan mga pis. Actually maraming paraan no? Kaya lang yung ibang way ay kailangan ng mahal ng mga tools, no? Ng ibang klaseng tools. So, dito lang tayo sa kung anong meron tayo sa bahay. Alright, so unang way, yung pagpapump natin ng ating pedal. Tapos, i-close open natin tong bleeder nipple. Habang ginagawa natin yung mga piece, i-monitor natin kung ating tangke. Make sure na hindi mauubusan ng brake fluid dyan. Kasi kapag naubusan niyo ng brake fluid, ang hihigupin ng ating system ay hangin na lang. So, kailangan laging puno yan, no? Alright. So, ganito ang paraan. Ang gagawin nyo lang is i-pump itong pedal. So, para sa akin, mga 3 beses. Tapos, yung pinakahuling pump mo ay ididiin mo na. Huwag mo siyang bibitawan. Sabay, luluwagan nyo itong ating bleeder nipple screw, and then pag may lumabas na fluid dyan, higpitan nyo na ulit. Yan. So pakita ko sa inyo, no? Actually meron ng fluid dito kasi napump ko na to, pero papakita ko pa rin sa inyo kung paano. Okay, so pedal brake or brake pedal, 1, 2, 3. Yung pinakahuli ay didiinan. Tapos, luwag sa ating bleeder nipple. Tapos, sara. Yan. So, ulit-ulitin natin yon mga piece para ma-make sure natin na puro fluid na lang yung aagos or dadadoy dito sa ating brake system. Yan. And then, yung pangalawang way ay ito. Gagamitan natin siya ng syringe. So, itong hose na to, kung saan nakakabit yung ating reservoir or yung tangke ng brake fluid, ay tatanggalin natin. Tapos, sasaksak natin ito sa hose at i-inject natin yung brake fluid. So, pupunuin nyo ito ng brake fluid, tapos inject nyo siya dito. Yan. So, hanggang sa umago siya mula dito sa ating cylinder hanggang dito sa ating caliper, no? Yan. So, same procedure, same process pa rin. Same goal, mga piece. Make sure na wala ng hangin na lalabas dito sa ating hose, no?
So ulit-ulit lang. Kapag may hangin pa, ulit-ulitin lang natin yung process. Ganun lang kadali mga peeps, no? Yan. Alright, so sana ay nakatulong tong ating video sa mga may problema sa kanilang mga braking system. At syempre para sa mga newbie at sa mga gustong mag-DIY, no, sa kanilang mga bahay. Alright, so yan, hanggang dito na lang tayo mga peeps. Huwag nyo kakalimutan na mag-like, share at subscribe itong ating YouTube channel at hit nyo na rin yung notification bell para lagi kayo updated sa mga bagong videos na ilalabas ko. So ride safe mga peeps, stay safe, and peace out.